Ang taong ibon na ito na gustong mabilis na manganak ng isang anak na lalaki ay niyakap ang babae. Isinara ang mga pakpak at naging bato. Hindi ko inaasahan na gagana talaga ang trick na ito. Pagkatapos ay hinati ng isang malaking bagyo ang bato sa dalawang bahagi. Sa lomet ng bato talagang ipinanganak ang isang sanggol na lalaki. Ang bata ay hindi sinasadyang inampon ng isang dumaan na taga-nayon. Ngunit dahil sa espesyal na paraan ng kanyang pagsilang, buong araw siyang binubuli ng mga tao sa nayon. Hanggang sa hindi sinasadyang makapasok sila ng kanyang kasintahan sa isang kuweba ay nagbago ang kanyang kapalaran. Lea, huwag kang gumalaw. Ayo, may dumating na 2 taong manipis ang balat at mabangong karne. Ang apoy na dragon na ito ay nakulong sa loob ng 500 taon. Dati, walang nangahas na lumapit dito. Mukha niya, ang pangit ng mukha ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon pagkatapos magsalita, ang dragon na apoy ay agad na nanglamlam at tinamaan siya sa mukha. Ang init ng mukha ko. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ko mapigil ang makitang nasasaktan sila. Mabilis siyang hinailan ni Hadin sa lawa upang hugasan ang kanyang mukha. Mukha niya, sa hindi inaasahang pagkakataon, mahiwagang mawawala ang peklat sa mukha ni Le. Simula ngayon, wala nang maglalakas loob na tawagin kang pangit. Gayunpaman, ang dragon na apoy ay hindi lamang tumulong. Sa totoo lang, ito ay may mga kondisyon. Hilahin ang martilyo na nakaipit sa kabilang panig. Bagamat hindi payag si Hadin, ngunit dahil gusto niyang gantihan ang apoy na dragon sa kanyang pagpapagaling. Sa huli, masaya pa rin siyang sumang-ayon na maghila. Sa hindi inaasahan, ang martilyo na ito ay ang martilyo ng kulog na pumipigil sa apoy na dragon. Sa nakalipas na 500 taon, walang sino man ang nakakuha nito. Ngunit si Hadin ay may mahiwagang kapangyarihan mula pagkabata. Bilang isang resulta, ang martilyo ay hinayla pataas ng marahan. But right after that may nangyari. Biglang gumalaw ng marahas ang buong kuweba. Nawala ng fire dragon ang suppression hammer nito. Agad na nagsimulang umikot sa lahat ng dako ng arbitraryo. Akala ko noong una, pagkatapos na mailigtas ang dragon na apoy, makakauwi ako ng ligtas. Sinong mag-aakala na ang dragon na apoy ay ayaw silang patawarin ng madali? Nang hindi sila nag-iingat, nag-spray sila ng apoy, at gustong umatake mula sa likuran para sunugin ang 2 tao hanggang mamatay. Sa isang kritikal na sandali, sa kabutihang palad na isip ni Hadin kung paano madaig ang silangan at kanluran. Le, ihagis mo sa akin ang martilyo. Gusto kong pisilin ang buntot nito. Sa kabutihang palad, gumana ang trick na ito. Samantalahin ang pagkakataon kapag ang apoy na dragon ay nag-spray kung saan-saan. Sa wakas, nailabas ni Hadin sila sa kuweba. Ngunit nang mailabas na nila ang apoy na dragon, nahuli sila ng mga taga-nayon at ibinitin. Malaking pagkakamali ang ginawa mo. Dahil hinayla pataas ang martilyo, hindi na nakontrol ang fire dragon. Ang mas nakakatakot pa, kapag nawala, ang fire dragon ay isang protection na hadlang, nakatumbas ng paglulunsad ng pag-atake sa mga tao. Magdadala ito ng kapahamakan sa lahat ng rehiyon ng Central Plains. May paraan tayo. Ano ang kaya mong gawin? Hayaan mo akong bumalik sa kuweba. Ibalik natin ang martilyo sa dragon, okay? Para sa kaligtasan ng lahat sa nayon. Kaya agad bumalik si Hadin sa kuweba. Fire dragon, umalis ka dito. Nang makita niya si Hadin, naglakas loob siyang bumalik at galitin ako. Agad bumulaga ng apoy ang apoy na dragon. Hinahabol si Hadin, gusto niya itong sunugin hanggang maging abo. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa na si Hadin. Mabilis na umiwas at duck sa likod ng apoy na dragon. Sumunod ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para hawakan ang buntot nito. Pagkatapos ay gumamit ng puwersa upang ibaba ang isang martilyo. Sa hindi inaasahan, ang dragon na apoy ay talagang nadodge ng hindi gumagalaw. Tagumpay. Ngunit sa hindi inaasahan, ang dragon na apoy ay madaling nakatakas mula sa bakal na martilyo pagkatapos noon. Kasabay nito, pinalipad ng isang buntot si Hadin palabas ng kuweba. Nakita kong unti-unting lumalapit ang fire dragon. Sa ilalim ng kawalan ng kakayahan, nagawa lamang ni Hadin na iangat ang bakal na martilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan siya ng bagyo. Kaagad na parang na-recharge ng enerhiya ang bakal na martilyo. Si Hadin ay parang Diyos ng kulog. Itoon ang lahat ng iyong lakas sa pag-ugoy ng bakal na martilyo. Gamitin ang lahat ng iyong lakas sa paghampas sa lupa. Sa puntong ito, ang apoy na dragon ay ganap na hindi makalaban. Ay binugbog hanggang abo sa lugar. Orihinal na naisip na sa pamamagitan ng pagpatay sa apoy na dragon, ang mundo ay maaaring maging mapayapa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas malaking krimen ang kanyang ginawa. Dahil kung walang proteksyon ng fire dragon, hindi na magiging maingat ang mga tao sa labas ng mga bundok. Ngayon ay posible na sa wakas na sumalakay ng maayos. Tiyak na papatay sila ng walang pinipili sa kontinente ng Central Plains. Advance. Bilang resulta, wala nang anumang pagtutol mula sa dragon na apoy.
Agad na sumugod sa bayan ang babaeng pinuno ng mga tao. Hindi lang brutal na binugbog niya ang mga taga-nayon. Sinaksak pa ang mga tao sa dibdib on the spot, direktang pumutol sa kanilang mga puso. Ngunit hindi lang iyon, gusto rin niyang patayin ang lahat ng tao sa bayan. Dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Nang matapos siyang magsalita ay agad na sumugod ang hukbo ng man. Maghanda upang patayin ang lahat ng mga tao sa bayan. Patayin. Ngunit nais ng mga taga-nayon na protektahan ang maliit na bayan. Kahit na hindi sila nag-aaway araw-araw, lahat ay hindi natatakot. Kinuha ng lahat ang kanilang mga asarol at sumugod. Nagsimula ang isang direktang paghaharap sa hukbo ng tao. Ngunit hinarap ang malupit na hukbo ng Man Dynasty. Hindi maaaring maging kalaban nila ang mga tao sa nayon. Ngunit iyon ay kapag imposibleng labanan. Sa kabutihang palad, mabilis na pumasok si Hadin na may dalang bakal na martilyo. Ngayon sa proteksyon ng martilyo, si Hadin ay naging kakaibang matapang. Isang martilyo sa kaliwa, isang martilyo sa kanan. Mag-isa ang makakatalo sa buong hukbo ng tao. Tungkol naman sa babaeng pinuno, hindi niya maiwasang tanggapin ang kasintahan bilang pagbabanta. Lea, right on the spot, dumaan ang kamay niya sa dibdib niya. Hindi, kasabay nito, brutal niyang pinunit ang puso ni Le. Pagkatapos ay itinulak siya ng isang kamay pababa sa bangin. Kritikal ang sitwasyon, agad na sumugod si Hadin sa bangin. Na inakala na 2 tao ang mamamatay sa bangin. Pero dahil sobrang excited ang mood niya, sa hindi inaasahang pagkakataon isang pares ng mga pakpak ang tumubo mula sa kanyang likuran. Ang bilis ng pagbagsak ay agad na tumaas at matagumpay na nahuli ang kanyang kasintahan. Ngunit sa oras na ito, dahil wala ng puso si Le, huminto na siya sa paghinga. Labis na nagalit si Hadin. Ibinaba niya ang kanyang martilyo at nanumpa na ipaghihiganti niya ang kanyang kasintahan. Inipon ang lahat ng kanyang lakas, naghatid siya ng isang malakas na suntok na naging abo ang babaeng duwende. Talagang Birdman ang batang ito, siya ay isang ibon, gayunpaman, dahil upang protektahan ang Le magpakailanman. Agad namang nagboluntaryo si Hadin na maging bato, ngunit pagkatapos gumastos ng daan-daang taon, hinati ng isang bagyo sa kalangitan ang batong ito sa 2, at hinahayaan silang magsilang ng bagong buhay. Sa sandaling nalaman niya, siya ay kinuha ng Marquis at inampon bilang kanyang anak. Master, bigyan mo ng pangalan ng bata. Ang batang ito ay ipinanganak mula sa kulog kaya ito ay tinatawag na Lei Shenzi.